Hindi ba kayo nagtataka kung bakit magkakaiba ang presyo ng produktong petrolyo sa mga gasoline station? Alamin kung bakit sa special report ni Monokson. Nakakasiguro ako na kung ikaw ay isang motorista, meron kang paboritong gasoline station na pinagkakargahan mo ng diesel o di kaya ng gasoline. Marahil dahil sa magandang serbisyo o di kaya sa kalidad. Pero ang hinahanap ng lahat, mababang presyo. Walang duda na gustong makatipid ng mayorya sa mga motorista. Kaya naman kanya-kanyang hanap ng suking gasolinahan upang makapagpakarga ng mas maraming litro ng petrolyo. Pero bakit kaya magkakaiba ang presyo ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan? Ang pinakadahilan ay ang Oil Deregulation Law. Ang Oil Deregulation Law o Republic Act 8479 ay batas na nagbibigay ng kalayaan sa mga oil company na magtakda ng sarili nilang presyo upang magkaroon ng tinatawag na competitive market. Ibig sabihin, hindi maaaring magdikta ng presyo ang pamahalaan sa mga oil company. Kaya ang resulta, may nagbebenta ng sobrang mahal at mayroon namang sobrang mura. Dito sa isang gasoline station sa Marikina, mas mababa ng 6 pesos ang presyo ng gasolina at 4 pesos naman sa diesel. Mas mura dito, sir, eh. Saka easy access lang sa bahay. Mas mahal. Sa lahat ng inibutan ko, alam mura eh. Usually mura compared sa ibang mga big company na gas. Pero sa hindi kalayuan, sa parehong kalye sa Marikina pa rin, isang gasoline station naman ang mas mahalang benta sa diesel at gasolina. Iba-iba ang dahilan ng mga motorista kung bakit mas pinipili nila ang nagbebenta ng mahal kumpara sa nagbebenta ng mura. Wala na, basta kung saan lang ako abutin, kung saan lang ako kung saan madaanan na mapagpakargahan ng gas. Siyempre yung quality ng gas, tsaka yung gandang naidudulot niya sa machine ko, sa makina ko, sa motor ko. Kasi inisip ko baka mamaya may halo or marumi. Kasi pag marumi, siyempre masisira yung mga makina eh. Ayon sa Department of Energy, may ilang aspeto na nakakaapekto sa pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo. Una ay ang presyuhan sa world market at pangalawa ay ang kompetisyon. Para naman sa isang consumer group, malaki ang epekto ng presyo ng petrolyo sa buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Vic Dimagiba ng Laban Consumer Group, posible na maging dahilan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin ang implementasyon ng excise tax sa produktong petrolyo ngayong taon. Siguradong ipapasa ng mga negosyante sa maliliit na consumer ang dagdag presyo sa langis. So lahat yan ay ipapataw sa presyo ng pangunahing bilihin o mga serbisyo. Ihuhugutin nila yan at tayo mga consumers ang magbabayad niyan at the end of the supply chain. Pero ayon sa isang ekonomista, tila hindi masyadong makakaapekto ang excise tax at presyo ng petrolyo sa buhay ng mga Pilipino ngayong taon. Sabi ng mga eksperto na itong 2019 daw, bababa pa daw ang presyo ng langis sa mundo. Kaya hindi tayo kailangan matakot o mag-worry. Maganda ang inflation sa Pilipinas itong 2019. Regular naman ang ginagawang inspeksyon ng Department of Energy upang masiguro na dekalidad ang petrolyo at eksakto ang dami o quantity nito. Kung sakali mang merong siguro silang nakikita na pang-aabuso, nandito naman ang Department of Energy, pwede nilang iparating sa amin, mag-file sila ng complaint. Noong nakarang taon, isa ang presyo ng langis sa pinakadahilan kung bakit tumaas ang inflation o presyo ng mga bilihin. Naniniwala ang economic managers ng Pangulo na hindi na ito ang magiging kaso ngayong taong 2019 dahil posible na mas bumaba pa ang inflation sa 2 hanggang 4%. Mon Hocson, UNTV News and Rescue.